puntahan ko muna mamaya habang nag-aano. O sige, punta na tayo sa good news. Ano masasabi mo sa ano, ikaw na mauna. Ano, Mr. Sponsor, bossing. Sa na-impeach na etong si Sara Potpot. For the second time around. Wait lang. For the second time around yung mga bopols na DDS, hindi. Sabi niya, ngayon lang na-impeach. O sige. Second time na na-impeach yun eh. Kaya ako masaya talaga. Yan ang good news. Masaya ako. Bakit? Dahil, ayun na, may kasagutan na tayo kahit hindi niya nasagutin yung mga allegations against sa kanya. Pero may kasagutan na-impeach na siya. At yun, wala na siyang papel talaga dito sa atin. No? At yung pagiging lutang, sabihin natin lutang, at pagiging balasubas ng bibig niya, maihinto na rin. No? At tinanggap, ang maganda lang sa kanya, tinatanggap niya na ang talo talaga siya. So good news din. Tsaka sa amin talaga, grabe. They are ano talaga, yung sarili nila parang Panginoon na sila doon eh. Lalo na pag loyalista ka doon, pag nagsalita ka. Patay ka, dalawa lang. Either ipapadukot ka or wawarningan ka. Ganun kasakit talaga eh. Pag sila yung namuno. Kaya good news talaga. Masaya talaga ako pag nung pangalawa na to. Ang tibay. Kaya palakpakan natin yung yung administration ngayon, no, 'di ba? Masaya po Ma'am Admin Rich po. Hello po Ma'am. Yung sa akin, no, good news dahil meron ng warrant of arrest si Bato de la Rosa, no? So, ibig sabihin niyan, konting araw na lang ang bibilangin at siya ay maaresto na at madadala na sa dahig. At least may kasama na si dating Pangulong Duterte. Meron ng naisingit mo pa yun may magpapalit ng diaper, may tagaluto, di ba? Katungitan. Meron na siyang kakwentuhan, hindi na siya malulungkot doon, di ba? So, sana lang maglabas na rin isa pang good news kapag naglabas na ng warrant of arrest din kay Bongo para tatlo na sila doon, no? Mga nagmamahalan sila sa isa't isa. So, tatlo na sila doon. Marami nang kasama si dating Pangulong Duterte. So, hindi na siya mag-iisa. So, yung good news, no? Manawagan ka. Ma'am Admin Rich, manawagan ka kay NBI Director Matibag. Solid ngayon si Director Matibag, no? Anong sasabihin mo? Baka gustong palakasin palalo yung nandyan si NBI sa Senate. Baka, no? Para sigurado, sa tingin mo maaaresto yan ni NBI Matibag? Oo, maaresto yan, no? So, si NBI Attorney Matibag, no? Ang gawin nyo dyan, paligiran nyo lahat ng mga exit point dyan, no? Lahat ng mga dadaanan, pwedeng daanan ni Bato, paligiran nyo lahat ng mga, pati yung mga sasakyan na lalabas, no? Kailangan titingnan nyo muna, pati sa ilalim ng gulong, baka nandun. Huwag ka tatawa! Para talagang hindi talaga siya makalabas, no? Para mahuli talaga. So, naniniwala ako na si Bato de la Rosa, hindi talaga makakalabas yan. Mahuhuli talaga yan. Wala. Matigas mukha ni Bato eh. Mukha lang matigas. Kasi nga, siya ay isang duwag. Oo nga, mukhang tatakas eh. Mukhang may planong tumakas. Grabe, no? Ikaw ba, sa tingin mo mahuhuli? Sa akin mahuhuli po talaga yun. No? Mahuhuli po siya. Pero eto naman yung may advantage pa rin siya. Kasi yung mga anak niya, green berets na mga sundalo. Yung baka gamitin nila. Baka yung nakaraan nating mga history ng Pilipinas, yung kay Sir Senator Gringo Honasan, baka ganun yung tirada. Kung naalala po natin. Baka ganun yung tirada na niya. Dahil sundalo siya eh. Hindi basta-basta talagang pamilya na ni Senator Bato. May green beret siyang anak. May mga matindi. Kaya sabi ko nga, nakikipagpustahan ako sa isang dating sundalo na kakilala ko na taga 10 Infantry, taga 4th Division. Sabi ko, sir, ako kung dyan sa Mindanao hulihin si Bato, mahihirapan. Magkakagera talaga. Pero kung dito sa Senado, sigurado kung walang ganyanan at muhuli talaga siya. 100% talaga
mahuhuli siya. O, kanina nga tumatakbo na siya eh. No? Forrest Gump yung ginawa niya kanina. Forrest Gump eh. Run Forrest siya eh. Tapos sasabihin niya, nagsisinungaling pa siya, may CCTV na nakipag-wrestling siya. Nadapa lang pala. O, di ba po? Sa inyo po mga kasubaybay, anong masasabi niyo sa comment section? Ako naman talaga, medyo, ang tawag dito, sana, kanina yung kay Bato de la Rosa, kinabahan ako eh. Kasi talagang busy ako kanina talaga. Nasa labas ako, nagdadrive ako eh. Noong nakita ko si Bato de la Rosa tumatakbo, alam nyo ba ang akala ko noon, palabas na ng Senate. Sabi ko po, tiya baka makatakas pa tong hayop na kalbong hayop to ah. Putya magpapasarap na naman to. Siyempre pag tumakas yan, putya magtatago na yan ng ano, di ba? Kasi lalo pa ngayon, alam niya na may warrant. Ngayon pag yan na, hindi na-aresto sa lalong madaling panahon, mataas ang probability na hindi na yan lalabas. At sino naman na malulugi? Tayo na naman mga Pilipino. Tayo na mga nagbabayad ng buwis. Tayo ang malulugi. Dahil syempre, putya, magtatago na naman si Bato, hindi nagtatrabaho, pinapasahod yung staff niya. Putya, tapos, ayaw panagutan yung ginawa nilang kalokohan nung administrasyon nung Tatay Digong nila. Kaya sana, no? Hindi siya makapagtago ng habang buhay. Ano lang yan. Kaya niya magtago ng 2 taon. Kung makapagtago ng 2 taon yan. Siyempre, kung magpalit ng administrasyon. Nasa Senate na siya. Siyempre, hindi na yan palalampasin. Talagang, oo nga, sana. Lalo kasi na maganda si pag Trillanes, no? Kasama yun. Mag-aaresto. Opo. Ang ano kasi, sana maaresto nga, no? Kasi, yung moral ngayon nila mataas eh ng mga senador. Nagawa nila yung kalokohan nila eh. Tagumpay sila sa kalokohan nila eh. Ngayon, kung si Bato mahuhuli, madadala sa dahig, magsisisihan niya mga yan. Si Robin Padilla baka baka magpatuli yan ng wala sa oras eh. Ba sabi niya sasama siya doon? O, dapat 4 sila doon eh. Parang biscuit eh, no? 3 lang eh. Dapat 4. Oo. Para happy family together. Sa tingin ko nadali. Ako. Paalam ka na? Paalam. Bata ka pa! Ano naman si mama? Magkano ako ng gamot ko? Hindi, magpaalam na tayo sabay-sabay. No? Gusto mo pa ba magkwentuhan? Ano? Baka may live ka rin. Ako muna papaalam. Sino mag-live? Sino magla-live? Ako muna Sir Banad Boy. Ako muna papaalam tapos kayo magkwentuhan muna kayo. Sige, para ito na yung live natin. Paalam na muna ako, maglalagay ako ng gamot, no? Bye-bye guys. Salamat po kay Mr. Sponsor kay Banat Boy tsaka kay PPL3. Maraming pong salamat, no? Bye-bye Nyolo, salamat. God bless. Bye-bye. God bless sa inyo po lahat. Bye-bye. Ingat po, ma'am. Ayun. Uy, asan na ba yung ano natin? Yung boss natin? Wala na si Boss Julo. Asa na yun? Na-high blood. Na-high blood. Wait lang, tanong ko muna bago tayo magpatuloy dun sa usapan natin. Bakit ba Mr. Sponsor pangalan mo? Sponsor ka ba talaga? Kasi ito, parang biruan lang po namin ito na magkakasama kami nila Ballpoint. Nung nasa, kami. Bakit siya Ballpoint? Kasi artist po siya eh. Artist siya ng Ballpoint artist siya. Ako naman, frame artist, saka canvas artist. Paano Ballpoint artist? Magaling mag-drawing to si Ballpoint man? Magaling talaga yan, sobra. Totoo nga. Ballpoint yung gamit niya. Si Titus Boy nga tawag namin sa kanya. Okay. Magaling pala mag-drawing tong si Tol Ballpoint. Ako din, marunong din ako mag-drawing. Charcoal, pero ang kanyang specialty, ballpoint. Tinawag siyang ballpoint. Kaya pala, okay. Trivia yan Sa akin naman, mga canvas, mga ganun.
Walang yaya. Ang laking tao ni Ballpoint eh, no? Mataas pumayat lang siya dahil minsan di na natutulog, busy siya. Ano height nun? Mga lagpas 6'2" eh, no? 6'2", ganun, di ba? Siguro po kasi tatay niya talaga pure alam naman po natin yung tatay niya sundalo na ibang lahi. Lebanese. Sige. Lebanese po yung tatay niya. Mga nga ka, mamaya hindi gusto ni Ballpoint man pag-usapan natin siya rito. Dito sila na. Hindi niya minubulgar mo na. Oh, ito, para balik tayo dun sa ating sa punto ng usapan natin, no? So ngayon na-impeach na si Sara sa pangalawang pagkakataon, Mr. Sponsor. Ano sa tingin mo yung magiging susunod na pangyayari na alam naman natin yung hindi mai-transmit ngayon kasi sarado yung nag-lockdown ang Senado. Ano sa tingin mo yung mangyayari? Sa akin parang bad news muna yung unahin natin. Dito kasi ang focus dito ngayon sa sa Senado. Lalo na ngayon, ito may nag-ano dito. Sabi niya, buong daw ngayon yung Senate, grabe yung pulis dahil sinabi talaga ng bagong Senate President na protektahan si Bato. Hindi. Grabe, no? Oo, grabe. Pabor na sa kanila eh. Pero yung impeachment, ang dito, yung good news naman dito, una, hindi na makagalaw talaga yung si VP Sara. Wala na siya, hindi siya pwedeng umepal kasi impeach na siya for the second time. Ang kanyang mga puna lang, etong nasa Senate, ang kanyang mga kapatid niya, mga kadugo, at itong mga supporters talaga na makikipagpatayan. Oo. Kaya naman ng mga loyalista, lalo na sa aming lugar, silent lang talaga kasi hindi ka pwedeng magano doon. Titirahin ka nila ng palihim doon. Doon na lang yung power nila, unti-unti Ano yung gusto mong maging senaryo? Kumbaga yung probability scenario. Pero ano ba yung mga gusto mo sana mangyari? yung tuloy-tuloy. Ayan na si Ballpoint pumasok, plus Senate. Bigyan mo ng hagdan yan. Hello. Pwede ba natin bigyan ng hagdan yan? I-invite natin. Asa na, bigyan natin ng hagdan. Baka gustong pumasok. Wait lang. Invite. Oh, tol, baka gustong pumasok ha. Oh. Siyempre, pwede tayo magbigay ng Kakain pa daw siya. Ayun. Sinyolo. Sinyolo. Alam, papasok natin si Jolo. Hindi, wala pala sinyolo. Ako pala yon. Nag-type ako dito. Nag-type Ayun out, na, baka gusto mo umakyat, tol, Ballpoint ha. Si Eye of the Tiger. Ayun, Hindi, ako naman, ang gusto ko talagang senaryo, sana, mahuli si Bato, hence hindi may transmit. So mauna muna na madakip si Bato de la Rosa, tapos lumaban si Bato de la Rosa, kaso maitumba siya ng NBI, si Robin, dadamputin yung baril na ginamit ni Bato, matutumba rin si Robin, si Bongo, matatamaan ng daplis na bala, putya, ilan na lang sila. Magbobotohan ulit. Magbubutuhan ulit. Botohan ulit ngayon kung sino Senate President. Putya, ang Senate President si Pampilo Lacson, si Senator Ping. So yan ay yan yung gusto ko ha. Next, Medyo madilim. Pero naisip ko lang yun ha. Hindi, wag naman sana sana madampot si Bato de la Rosa. Maisama si Bongo. Ano yung surprise ulit ba, boss Mr. Sponsor? Ma-surprise ulit. Putya, dalawa pala yung warrant of arrest Tapos ngayon sasama ngayon si Robin dahil magiging matapang si Robin, papanindigan eh. 'Di ba? Tapos Senate President ngayon syempre gigil na gigil si Senator Pampilo Lacson, 'di ba? O kaya si Senator Risa Hontiveros. Hontiveros, 'yun ang dalawa sila. 'Yun ang Oo. talaga doon. Yung magandang mangyari, 'di ba? tapos yung magiging either si former Senator Trillanes, si Torre or si Sir Benhor. Oo. Ayun, di ba? Gusto mo entertain tayo ng tanong? Pwede. Sige,
Ayan, ang Ano dami. sabi ni Tol Ballpoint? Si Sentry kasi sa Senado, hinuli dati. Sa tingin ko, mauulit ngayon dahil kayong kay Sentry, di daw nila papalabasin ng Senate siya. Dapat, kaso Lunes eh. Sana, no? Wala bang ano, sana mag-announce ng ano, ng holiday. No, hanggang 4-6 na araw. Oh. Tapos lockdown talaga dyan. Sige, patagalan, di ba? Oh, pucha, lockdown ngayon, no? Announce si PBBM. Okay, ano muna ngayon? Holiday. Holiday Hindi. for... Hindi kasi para pag holiday, hindi rin makakagawa ng ano, ng TRO ang Supreme Court. Siyempre, hindi sila papasok eh. Ang problema kasi diyan pag na may probability kasi ma-TRO. 'Di ba? Yang warrant of arrest. Eh pag 'yun nangyari, hindi ko alam kung ipaglalaban ba ng NBI or Interpol kasi 'di ba jurisdiction wise ano na yung Interpol eh. So, kaya lang malaking gulo, baka ma-delay eh kung lumabas habang ano, alam mo 'yun. Kaya pinakamaganda talaga puwersahin si Bato, manlaban si Bato, doon na matumba, itumba din si matamaan ng daplis na bala si Bongo. Kaya ang ganda nung senaryo ko eh. Ano sa tingin mo? Yung 4 na araw na holiday, tapos iba-brown out, iba-black out dun sa loob, kakayanin kaya yun. Walang kuryente. Parang si Kibuloy lang. Andun silang lahat eh. Andun silang lahat kanina. Nakita ko, nag-live si Robin Padilla. And I think si Bongo, hindi niya gustong mahagip siya ng camera eh. Parang nung nahagip siya ng camera, pinatay na ni Robin yung live niya eh. Opo. Pinatay niya yung live niya. Eh parang nakikiusap si Bato. Ang daming nanonood 35,000 live viewers. Yung live ni Robin Hood Padilla. Ang saklap no. Buwisit talaga yan si... Grabe, ginawa na nilang circus yung ano natin, yung Senado. Sir Banadboy, Mandirigma. Ang pinakamasakit doon, parang ginawa nilang barangay hall yung Senado. Yun ang pinakaayaw ko doon, yung Correct. nagwawala ka doon. Tapos parang ginawa mo ng barangay hall. Kahit nga sa barangay hall, nakakahiya at nakakainis talaga na kakapasok mo pa lang for more than 6 month na hindi ka pumasok. Tapos pagpasok mo doon, nang balahura ka, yung pinakamasakit talaga na nakikita mo yung binabastos na nila. So sila pa, kung sila yung makaupo dyan, wala na, bastusan na talaga. Correct. Kasi yun na una pa lang, binastos na nila. Sa umpisa pa lang, binastos na nila. Una, 6 na buwan na hindi pumasok talaga si Bato. Pagpasok ni Bato, pumasok lang siya para makaboto na palitan at ikudita si Senator Tito Soto. Ano ang dahilan? Para proteksyonan si Sara Duterte. Yun ba, isa bang kagalang-galang o kapita-pitagang galawan yung ganun? Yun yung ano eh. Kaya tama si Mr. Sponsor eh. No? Buwisit eh. Binaboy na nila. Tapos ngayon, tayo na yung sinisisi. O yung ibang, yung kalaban ng sinisisi na wag babuyin daw ang Senado. Patay. Tapos sila yung bumababoy sa Senado. Ginawa Correct. nila parang nasa Oy, kanto Ma'am lang. Jo. Kahit nandun, no? Kahit yung code of conduct, yung inaano ko lagi, yung code of conduct bilang public servant, papakita mo dun eh. So dun Hey, pa lang, Ate Tiger Eyes. kung ano ka bilang isang senador o bilang isang public servant, na kaya mo ngang gawin sa Senado yun eh. Paano kung sa labas pa? Anong magagawa ng taong bayan? Sa inyo po mga kasubaybay, no? Anong masasabi nyo dito sa comment section? Kasi ako, na-high blood ako kanina eh. Pag nakita ko, grabe. Ganito yung gusto nyong leader. Yung mag-lead ng bansang Pilipinas, sila, yung ganitong mga ugali na walang code of conduct. And then, balahura, binabastos yung sambayan ng Pilipino. Hindi po astig Grabe. yun eh. Para sa akin na Sir Banadboy, no? Bandirigma. Huwag na kasing share na ang haba na nga pangalan. Banat Boy Mandirigma, share ka pa. Ano na lang? Banat Boy. Okay na yan. Okay tayo sa Banat Boy. Respeto yun sa bawat isa. Pero ito yun, yung nakikita mo yung binabalahura na nga. Tapos, mag-aasta ka pa doon na akala mo, ikaw yung inaapi.
Tapos eto pa, ang ano ko, baka sila pa yung magkaso. Yun pa. Yun pa yung Nagkabaliktaran na. Sa'yo po, anong masasabi nyo? Hindi. Saan ba? Ako, grabe. Ako talaga, kanina, yun nga, gagaya na sinabi ko, sumakit talaga yung puso ko. Nandun ako sa ano eh. Ang plano ko ngayon, buong araw, aayusin ko yung mga ano ko. Meron ako nga ayusin. Doon sa mga proyekto ko. Ang problema, no? Pagpunta ko sa ano, yun nga nakita ko, sinasuggest na ni Amy na ang maging Senate President. Doon ako, wala akong ibang inabot kundi yun eh. Putya pag-abot ko, tanga na shit eh. Nakapasok ang nasa isip ko, nakalusot si Bato. Alam ko na eh. Alam kong may warrant of arrest eh. Hindi ko alam na nandun si Senator Trillanes, pero alam ko na dadamputin si Bato. Talaga. Kaya ang nasa isip na pumasok sa isip ko talaga, nakapasok si Bato. Nakalusot. Kasi yun nga eh, no? Sana hindi tayo mapahiya. Sana wag tayong biguin ng NBI ngayon na lalo na sana madampot yung mga yan. Sana madampot. Sana makaano rin yung ICC kasi 'di ba may silent warrant. Sana mapasok agad para matapos na tong parang civil war eh. Ginagawang talaga battleground yung Senate ng mga balahurang nakaupo diyan, ng mga senador. Grabe, no? Akala nila parang nasa Olympia sila yung parang nagbabatuhan sila ng kwento dito, kwento doon, tapos mag-a-act sila na parang pelikula. Oo. Parang ganun. Oo. They are not just humans para sa akin, they are animals talaga. Mga ugali nila, kakaiba na. Hindi na talaga pang tao, hindi makabayan, kundi pang sarili na talaga nila yung kanilang iniisip. Hindi na nila iniisip yung bayan. Pero buti, no, kanina nalulungkot pa ako kasi parang nalulungkot naman ako kanina. Punta naman tayo dun sa Congress. Pagtingin ko sa Congress, sabi ko bakit ganun? Parang may mga obstruction pa rin. Andyan na magbobotohan na lang. Etong si Marcoleta Your Honor, Mr. Chair, baka naman po pwede po natin isaalang-alang. Sabi ko po i-epal na naman sana. Pero ako naman, no, nung na-move yung sabi ko, pero it's a happy moment kasi pro-impeachment tayo ng pagdating kay Sara. Ang problema lang, talaga medyo mas mataas yung intensity nung nangyari na kalokohan sa Senado eh. Doon ako na Medyo hindi pa rin ako nakaka-recover until now. 'Di ba? Ewan ko, daming pa. Wait lang. Para side topic. Anong balita sa Mani? Usapang Mani. Anong masasabi mo? Kay shoutout, hinahanap ka raw ni CJ Hero, Mr. Sponsor. Pinanatan ko yun. Pinanatan ko yun. Yung sa Mani. Oo. Akala mo sila eh. Akala mo they are acting na tama sila. Tapos yun pala, no? Money making pala sila, no? Grabe. Hindi. Oo. No? Tapos meron silang mga doon, mga tawag nito. Meron silang mga props pa doon, no? Parang iniinsulto talaga nila yung administrasyon. Tapos nabalahura sila at ngayon nagtatago na. Tapos nagtatanong ako doon sa kanilang attorney, nagme-message ako. Hindi na talaga sinasagot. Hindi, pero sumipot na yata si CJ Hero, andyan na. Oo. Raw, meron daw, naglinis lang daw siya ng bahay. Kaya, sabi niya, oo nga. Oo, di ba? Walang alam niyo, pero, Tsaka yung madali lang, ito yung ginagawa nila, madali lang sila makalabas because marami silang marami silang alkansya. Correct. Maganda naman yung punto ng I'm not sure if napanood mo yung kay kanino to?
kay Attorney Jess Falsis, no? Merong kinandak na interview. Parang sinasabi nga, no? Yung yung PGMN, ang trabahante niyan, yung mga ano pa lang eh. Yung mga news anchor nila o yung mga anchor-angkoran nila. Halos siguro more than 10. Pagpalagay mo sumasahod dyan ng minimum 200,000 or 200 to 300,000 yung sahod niyan, yung mga yan. Mga nasa ganung range yan. Biruin mo, kung more than 10, so kailangan mo ng 3 million na overhead. Overhead, yung, para bayaran ha. Yung, syempre, yung expense nung run ng production, lahat-lahat, di ba? Yun ang mas mahal. Para, yung views mo, hindi naman ganun kalaki para masustain mo yung, no, yung, para magkaroon ka ng payment to sustain yung gastos mo, talaga mapaghihinalaan mo eh, na saan kumukuha ng pera itong mga to. Biro mo, Edo Manzano, the likes of Edo Manzano, sa tingin mo, mag-a-anchor yan ng libre? Or kung ang rating ni Edo Manzano is mga per appearance, nasa 100,000 yan. Sisipot sa mga ano, mababa na 100,000. Kunyari nagrenta ka sa barangay ng artista, 100,000. So, ang rate na niyan, let's say mababa na talaga yung 300,000. Saan kukuha ng pasahod yan? PGMN. Dami nga. Tapos may mga baffles pa yan. Hindi lang ano, may mga baffles. Tag pa yung mga researchers nila. O, yung mga, may tawag pa doon, nakalimutan ko tuloy. Meron pa dyan isa. Yung nag-edit nila na hindi yung editor nila, meron pang isa niyan. Yung naghahanap talaga ng mga ano nila source. O, di ba? Hindi. O, yun ang tanong doon. Kahit nga sa akin, maraming nagtatanong sa personal talaga nagme-message. Saan sila kumukuha niyan, sir? Ako hindi ko talaga alam kung saan sila kumukuha ng pang ano nila kasi hindi naman gaano kataas talaga yung kanilang views kung titignan mo talaga, nanunood ka talaga sa kanilang ano, sa kanilang money network. Correct. Let's say sumasahod na nga sila ng ano eh. Let's say sumasahod na sila ng 1 million a month. Yung channel nila. O pagpalagay mo 2 million a month. Ang taas ng ano nila? Ng gastusin nila. Hindi nila kayang i-sustain yun nang umaasa lang sila sa monetization ng YouTube nila. O sa tingin mo, marami bang bumibili nung ano nila? Nung anong tawag doon? Yung mga merchandise nila. Sabi pa ni CJ Hero, hindi kami nipo baby. Mukha lang. We are not funded by someone and somewhere. Di ba? Ay, nako talaga. Ako pag nakita ko na kahit nga sa attorney pa lang doon pa lang sa mga attorneys nila, wala na. Correct. Doon dududa po talaga. Talaga po talagang ano ka na, makakita mo na ay wala to. Balahura tong mga to. They are doing ano lang talaga dito. They are destabilizing the system by spreading the akala mo facts but fake news pala. Pero meron naman tayo, yung sinasabi ko lagi, meron tayong freedom of speech pero wag lang natin sobrahan. Na pati fake news ano mo talaga, igigil. Malaki na 30K. Entertain tayo ng tanong. Balik tayo dun sa mga natin, mga tropa natin dyan sa baba. O sige, yung may mga tanong, no, about dun sa topic natin, yung Kongreso, impeach sa Congress, tapos yung sa kabila, nagkaroon ng kudita. At yun, tatlo yung topic natin, no? Yung si Bato, huhulihin na ng ICC. O yan, punta tayo ha. Namomonitor mo na may mga comment sa baba. Pagka may gusto ka, sabihin mo lang sa akin na ipiliin natin. Ayun, sige lang. Bato sa langit, sabi ni Teo Timotero. O yan. Bato sa langit, ang lugi ng taong bayan kakasahod ng hindi nakakapasok sa work. Dapat maaresto si Bato. Ayan. Sabi niya. 6 months sobra, tapos nagsasahod siya. Tapos bigla lang siyang papasok, tapos mag-i-exile na agad. Wala na yung code of ethics, yung code of conduct na wala pa, anak ng buhay.
Mama, eto, yan, sa tingin mo, may tanong dito si Ma'am Maria Sadang. Sa tingin mo, mahuhuli ba si Bato today? For today. Ang masagot ko lang dyan, ma'am, sa'yo po, ma'am, no? Magandang gabi po sa'yo. Ay, malabo pa sa ngayon. Bantay sarado eh, pati mga Marines eh, parang alerto na doon. They are Totoo. protecting Bato talaga. Grabe naman. Oo, info yan, info. Info talaga yan. Pati Marines na alert na doon. Kakapasok lang. Oh. Habang nag-uusap tayong apat, may pumasok na message. Ano nga, wag mo lang sabihin ng pangalan. Pati Marines na alert na. Oh, they are covering the ano na. Ay, Dapat anak, Oh, visibility yan, nandun na. Anak ng buhay. Senado, taguan ng pugante. Kakaiba yung sinit. Ngayon, first time, no, in the history of the Philippines, yung Senado, taguan talaga ng pugante. Anak ng buhay talaga. Hindi naman. Nangyari na nga yan eh. Pero Pero yun lang, medyo talagang, medyo mas controversial. Mas malala ito. Mas malala. Gagawing pigsty ng ang Senado ni Bato. Oh, yun na, ginawa na. Ginawa na. Ano raw ang ginagawa ni John Vic at Nartates? Sige. Hindi kasi si Nartates, yung stand ni Secretary John Vic is wala din sila talagang authority na i-implement yung arrest. Kasi ayun nga, Ibang sangay ICC sila. ni. They are private. Hindi na sila, iba na yung ano talaga nila, yung sangay. Eto, sa pagtanggal kay SP Soto ng mga salot na DDS China daw lumalabas na weak si PBBM, hindi natakot sa kanya ang dalawang Villar at Ligarda Lepeste. Ayan, sige, ano mga sasabi mo dyan, kapatid? Ito yung masasabi ko dyan sa ano ni ma'am, ay ni Sir Jimmy Boy. Ito masasabi ko. Ano yan eh, naplano na talaga ng mga DDS yan. Una, di ba, pinoprotektahan nila si VP Sara. Pangalawa, they are protecting their own selves. Oh, alam nila na may mga kasalanan sila kung maano talaga, damay lahat sila dyan. No? Sino na Hindi, sa'yo ba weak si PBBM dahil dyan? Hindi weak yung tawag. Nirespeto lang. Nirespeto lang sila. Because nasa ano yan eh, nasa constitution yan eh. Nasa Senado sila eh. Kaya nga, mas maganda tanggalin na yung Senado talaga eh. Marami kasing kabubuhan dyan. No? Kabubuhan, kabaliwan nandyan. Ikita mo na yung may isang baliw na nakapasok, nakawala, galing mental. Eto, wala bang magagawa? And then sa akin naman no, si PBBM, hindi mo naman pwedeng i-assess or gamitin na pang-gauge yung reaction ng iba sa pagiging mahina o pagiging malakas ng isang tao. It's not a correct reference. Nag-reference ka dahil yung reaction niya ganto ganyan. Kahit anong gawin mo, yun yung magiging reaction ng kabila. So it doesn't necessarily mean na tamang gawing basis yung ano. I think hindi ibig sabihin weak si PBBM dahil saan ba paanong weak dahil hindi siya kinakatakutan ng mga wala naman talagang kinakatakutan yung mga senador. Meron silang kinakatakutan itong mga DDS. Yung maano sila, matiklo sila Hindi, lahat. Yung senador, oo. Kaya ginagawa talaga nila lahat yan para hindi sila mabalahura. At ayun, di ba? Yung ginagawa nila para naman na sa sarili nila yon. Bakit nila ginawa yan? Bakit nila pinababa si Senador Soto? They are protecting them. They are hiding something. Pag ano, alam naman natin yan. Hindi na pwede nating itago yan. Kaya, ay talaga, no? Sabi, si Boss Jason naman, hindi naman. Tama bang public statement ni Sayad yung bobo ako, baliw ako? Hindi naman yun Yun ba? Hindi naman yan yung naging statement niya. Dapat, taken out of context. Kasi, parang dinugtong niya yan eh. Hindi naman yan yung sinabi niya. Si Boss Jason. Sirada talaga yun. Hindi kasi di ba yan yung pwedeng gawing meme. Kasi sinabi niya eh. Ginawa nga nilang memes ngayon.
Oh, Tama sinabi ni ma'am, busy siya sa ekonomiya, tama. Habang ang mga senador busy sa pagtatakip ng mga ano, magna. Tama talaga. tsaka wala naman pakialam si PBBM diyan. Tama lang na hindi niya ipatong yung kamay niya diyan sa impeachment. Ibang ano 'yan eh. Ibang ahensya 'yan, ibang Oo. grupo ng ano ng government 'yan. And he is busy doing ano, something good for our country, no? Para maumunlad tayo, hindi yung puro balahura diyan. Kita nung naambag ngayon ni Bato, anong naambag niya, 'di ba? Iskandalo, wala siyang naambag. Sabi ni Wala. Boss Yulisio, kung hindi weak si PBBM, dapat kasuhan si Mark Villar, Leviste, Bongo, Jinggoy, Villanueva, Escudero. Bakit ito wala pa kaso? Boss Yulisio, kasi ang tawag dito, syempre, ano yan eh, may due process. Di ba? And besides, it's not with PBBM kung makakasuhan. Ang tamang sitahin natin dyan is, of course, it's either yung ombudsman or yung DOJ. Yan naman yun eh. Pero I'm pretty sure naman, naintindihan ka naman namin eh. It's out of frustration talaga. Sino bang hindi mafu-frustrate? Ang dami ng pangako ng DOJ, ni Ombudsman Boying, no? And yun nga, wala pa ring hindi natin nakikita yung movement. Pero it doesn't mean na hindi natin nakikita yung galawan nila. Ibig sabihin, wala silang ginagawa. Merong ginagawa yan. And kilala naman natin si PBBM, laging due process. Yun yung ano. Let's not speculate aside from the data that we are having. Pagka nag-speculate ka ng labas dyan, mangyayari, manghuhula ka na yan. Doon lang tayo mag-assess. No? Doon sa kung ano yung data in hand. Tama. Oh. Kasi merong Department of Justice dyan na hawak niyan. Correct. Yung iba kay PBBM lahat yan. Alam nyo, kahit sa comment section ko sa Facebook, ang daming ganun. Maraming ganun yung mga katanungan. Tapos pag sinagot mo, hindi lang tanggapin. Kaka-due process ng PBBM, naunahan na siyang mapatalsik ng mga Duterte at Chinador. Ano masabi mo dyan, Tol? Ano daw? Tama. Hindi ganun. Sino yung nag-comment na yun? Nawala eh. Nawala sa Hindi, akin. ito. Yung naka-highlight sa baba ng screen natin. Sabi ni Boss Jimmy Boy, kaka-due process ni PBBM, naunahan na siya mapatalsik ng mga Duterte at Chinador. Hindi. So ako muna. Oh, sige. Sige, tas ikaw. Ako una sa lahat, hindi pa naman napatalsik, hindi mapapatalsik si PBBM. Or let's anuhin natin yung grammar. Hindi siya napatalsik. Hindi pa siya napapatalsik. Nakaupo pa rin siya dyan. Ngayon, kung dahil sa kaka-due process niya, mapatalsik siya, if that's the price to pay, dahil sa paggawa mo ng tama, wala tayong magagawa. Hindi pa rin, how can we na dapat gumawa ng masama or rather, wag tayong sumunod sa due process para hindi matapatalsik si PBBM. What is the line that separate us from doing yung mali din, kagaya ng mga DDS? Wala na tayong pinagkaiba. So, stick with the due process. Kung mapatalsik si PBBM, ano gagawin na? Yun talaga, mapapatalsik eh. Pero I'm pretty sure, ako naman naniniwala ako na of course, mahal tayo ni PBBM. Hindi niya, gagawin niya lahat para hindi siya mapatalsik. Kung hindi, part of it is to blame, kung hindi niya gagawin yung lahat of course, kailangan din siya sisihin. Ikaw ba, Tol, anong masasabi mo? Ito masasabi ko lang sa'yo, sir, no, Jimmy Boy. Kasi kung gagawin yan, kung hindi gagawin ni PBBM yung due process, una, yung pangalan niya masisira. Wala siyang pinagkaiba dun sa mga Duterte na gagawin mali para maging tama. Oh, 'di ba? Tama yung sinabi ni Mandirigma. Oh, tapos eto naman. Ginagawa yan ni PBBM for good. Para pantay ang trato sa lahat, hindi balahura. Sir Jimmy Boy. Tapos kung eto masasabi ko lang sa iyo, hindi talaga mapapatalsik si PBBM. Bakit? Ano siya mabuti siyang tao. He knows how to lead. Kaso lang, ang ito mga criticism, marami.
You cannot please anybody. Pero itong nakakagandahan doon, sinusunod ni PBBM yung proseso. He respect the law. Kasi alam niya kung ano ang batas. At yun lang masasabi ko sa'yo, Sir Jimmy Boy. For ano na, yun for good. Correct, I agree. Ang sabi ni Boss Joe Paeng, mapapatalsik si PBBM saan at paano dahil nakuha yung SP sa Senado. Naku, walang ganun. Kung lower house, baka may tsansa pa, pero Senado, malabo. I agree. And yung atin, overwhelming tayo sa Kongreso. Yun din yung isa sa mga pambawi natin eh. Kasi overwhelming yung suporta ng Congress. Kasi yung mga senador, walang balwa-balwarte yan. Walang balwa-balwarte. 'Di ba? National talaga din yung anuhan ng mga yan. Unlike ng mga congressman, may sarili-sarili silang hatak. May sarili-sarili silang nire-represent. Si ganto sa Leyte, si ganto sa Nabotas. Yun yung meron silang mga constituents or kung pwede nating sabihin na ganun. Wala bang live coverage sa Senate? Sabi ni Boss Yusek Golde. Parang wala. Wala ata. Wala ba? Si Robin kasi nagpatay eh. Nag-blackout dun eh. Blackout doon. Para sa akin, maganda sana putulan ng kuryente. Wala akong lalabas doon. Pero ito may disadvantage din. Ito tong blackout na, no? May disadvantage, baka makawala pa. Gagawa sila ng milagro doon. Hindi, maganda sanang gawin talaga. Kunyari ni-lockdown na, inano na. Baka yung jammer, no? Para walang wifi. Parang walang wifi. No, yun lang okay na kahit may kuryente, basta walang wifi. So, No, walang communication sa loob, sa labas, papasok. And, alam mo ba yung yung technology ngayon nung sa Israel? Nung may pinaano sila eh. Last time. Nung tinira nila yung isang parang city. Yung 2 jet lang yung umatake. Tapos yung mga kuryente temporary mawawalan kayo ng kuryente. Temporary mawawalan ng kuryente, walang wifi, walang kahit anong electronics na pwedeng gamitin. Pucha, ang dilim dun sa city nung Anyways, that's another topic. Okay na siguro tayo dito. Paalam na tayo? sige. Pag Wait lang. 10 minutes, batian tayo. Para maganda. Press 1 sa lahat. May sound effect ba ako? Narinig mo? Meron? Dito, sa akin, try ko. Yan. Wala ka bang patugtog dyan yung hindi nakaka-copyright? Tabang pa-press 1 tayo. Press 1, batian. Ayun. Oy, partner tayo ha. Mr. Sponsor ha. Palitan tayo ng babatian ha. Press 1, batian tayo. Dapat may tugtog para masaya. May Maganda tugtog sa'yo. ko rito, banat mo ito. Okay lang yan. Iba kasi yan sa akin, ganito yun Okay na yan. Hinaan mo lang. Nahihinaan ba yan? Ang lakas eh. Ay, na nga to, malakas pero malakas dito sa Kukulango.